Wellman TV. Manuel Bennett. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 351, Kabanata 351, Pagtapak sa Henyo ng Langit. Mr. Bennett, medyo may background ang tatlong kabataang ito, huwag kang umarte. Pinayuhan siya ni David Herdman. Tama, Mr. Bennett, ang 10,000s of Swords Gate ay hindi katulad ng Mysterious Doctor Sect, hindi madaling ma-provoke. Medyo kinukumbinsi din siya ni Jerry Chaplin. Nanatiling hindi nagbabago ang mukha ni Manuel Bennett, at malamig niyang sinabi, may 30 segundo pa. Bastos. Biglang nagalit si Mandy Lewis. Bastos, hindi mo ba narinig ang sinabi nitong Miss? Dapat ikaw ang mawawala, hindi kami. Nagpatuloy si Manuel Bennett, 10 segundo na. Bastos, parang mas gusto mong parusahan kaysa tumanggap ng toast. Sigaw ni Mandy Lewis, gumalaw ang kanyang katawan, at direktang sinugod niya si Manuel Bennett. Nang makita si Mandy Lewis na umaakyat, si Manuel Bennett ay mayroon pa ring napakatahimik na ekspresyon, at nagpatuloy siya sa pagsasalita ng walang pakialam. 5 segundo. 4 na segundo. 3 segundo. Nang makitang hindi siya sineseryoso ni Manuel Bennett, mas nagalit si Mandy Lewis. Patuloy na pinapakilos ang Truchi sa loob ng kanyang katawan, at itinutok ang kanyang espada sa dibdib ni Manuel Bennett. Formula ng Falling Petal Sword. Whoosh! Isang lilang liwanag ng espada ang palm unit sa kalangitan, matalas at walang kapantay, ang tunog ng pagsipol nito ay umalangaw-ngaw sa hangin. Ang mga damo at mga puno sa lupa ay patuloy na bumabagsak, at ang lupa ay patuloy na nawasak. Sa bawat hakbang, ang espada ay palapit sa dibdib ni Manuel Bennett, ngunit hindi siya kumikibo. Isang malamig na pawis ang bumuhos kay David Herdman at sa iba pa, na nasa hindi kalayuan. 2 segundo. 1 segundo. Kung hindi ka aalis, hindi na kailangan pang umalis. Biglang nanlaki ang mga mata ni Manuel Bennett, at sa sandaling sumasara na ang espada ni Mandy Lewis, ginawa niyang palad ang kanang kamay, na may gintong liwanag na kumikislap, at tumama ito ng husto. Klang! Umalangaw-ngaw ang malutong na tunog ng banggaan. Ang susunod na segundo. Sinamahan ng isang serye ng mga kumakaluskos na tunog, ang espada ni Mandy Lewis ay naputol ng direkta sa ilalim ng kamay ni Manuel Bennett, at ito ay naging ilang mga seksyon, na naiwan lamang ang hilt ng espada. Ano? Napuno ng pagtataka ang puso ni Mandy Lewis, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Paanong ang batang ito ay napakalakas, hindi lamang nakaharang sa kanyang espada, kundi pati na rin sa pagdurog nito. Bago pa makapag-react si Mandy Lewis, tumama sa mukha niya ang sampal ni Manuel Bennett. Ah! Napasigaw si Mandy Lewis, ang buong katawan niya ay itinapon ng marahas, at nahulog siya ng 12 metro. Ang kalahati ng kanyang mukha ay namamaga dahil sa sampal, dumura sa kanyang bibig, at ilang ngipin ang natanggal. Lewis. Sina Ronald Kinsey at Neil Livingston ay parehong sumigaw sa gulat, nagmamadaling lumapit upang tulungan si Mandy Lewis na makatayo. Paglingon niya, tinitigan ni Neil Livingston si Manuel Bennett ng mabangis, nagmumura, "You damn bastard, how dare you put hands on Lewis? Papatayin kita." Bago matapos ang kanyang mga salita, diretso siyang tumakbo patungo kay Manuel Bennett. Mabilis ding gumalaw si Ronald Kinsey, na niningil din kay Manuel Bennett. Malamig na sinabi ni Manuel Bennett, "Ngayon lang kita binigyan ng pagkakataon, at dahil hindi mo ito pinahahalagahan, lahat kayo ay mapupunta sa impyerno." Kasabay nito, lumabas si Manuel Bennett at dumiretso upang salubungin ang labanan. Sa isang iglap, habang sarado ang distansya, direktang inihampas ni Ronald Kinsey ang espada sa kanyang kamay kay Manuel Bennett. Mahusay na sword skill. Whoosh! Habang ang espada ay tumutulak, ang sword chi ay naging laganap, na nagdulot ng mga bugzo ng hangin na umiikot. Higit pa rito, habang ang sword thrust na ito, ilang daang berdeng longsword ang nabuo sa pamamagitan ng transformation, na paputok na bumaril patungo kay Manuel Bennett. Ang bawat espada ay tila may solidong anyo, nakakatakot at nakakatakot. Kasanayan sa Sea Sword.
Inihagis ni Neil Livingston ang espada sa kanyang kamay, pinalo ng malakas si Manuel Bennett. Isang putol ng espada ang naglabas ng itim na sword shi, tumataas sa langit, na nagiging hanay ng mga itim na alon, na umaalon patungo kay Manuel Bennett. Ang lahat ng mga taong naroroon ay natigilan, natakot, at umatras patungo sa malayo, hindi ng ahas na lumapit. Gayunpaman, sa pagharap sa isang nakakatakot na espada mula kina Ronald Kinsey at Neil Livingston, si Manuel Bennett ay hindi natakot at direktang naghagis ng suntok. Sa isang suntok, ang lakas ay walang kap-oras, tulad ng isang gintong araw na sumisid, gustong sabog ang lahat. Sa isang iglap, boom! Umalangaw-ngaw sa kalangitan ang tunog ng nakakatakot na banggaan. Maraming mga tao ang naramdaman ang kanilang eardrums tingting at nagmamadaling tinakpan ang kanilang mga tainga. Susunod na sandali. Dumagundong. Sa ilalim ng suntok na ito, nabasag lahat ang daan-daang asol na longsword at ang mga itim na alon na humahampas. Ang mga alon ng true chi at sword chi ay lumundag sa lahat ng direksyon tulad ng mga ripples. Bilis. Retreat. Nagulat si Ronald Kinsey, naghahanda ng umatras. Si Neil Livingston ay natakot din at nanginginig, naghahanda ring umatras. Ngunit ang suntok ni Manuel Bennett ay masyadong marahas, at wala silang iniwan kahit saan upang umatras. Depensa. Sumigaw si Ronald Kinsey at direktang pinalapot ang isang layer ng green true chi shield para harangan. Ni-condense din ni Neil Livingston ang isang layer ng black true chi shield para harangan. Bang! Sa tunog ng isang epektong nakakabasag ng bundok, ang tunay na mga chi shield na pinalapot ng dalawa ay hindi nakayanan ang suntok ni Manuel Bennett at direktang nabasag. Naghiyawan ang dalawa at sabay na lumipad palabas. Sa daan patungo sa paglipad palabas, pareho silang nagluwa ng isang subaw ng dugo, at agad na namutla ang kanilang mga mukha. Lumipad ang dalawa ng mahigit 20 metro ang layo bago sila tuluyang nasuray-suray at nagpatatag ng kanilang mga katawan. Kuya Jordan, Kuya Livingston. Nang makita ito, napasigaw sa gulat si Mandy Luis at nagmamadaling tumakbo. Tinitigan niya si Manuel Bennett na may galit na mukha at mabangis na sinabi, "Ikaw bastard, kumain ka na ba ng mga puso ng oso at leopard gallbladder, ng ahas na kumilos sa amin? Kami ang tatlong heavenly genius ng 10,000s of Swords Gate, hindi ka ba natatakot na magdulot ng gulo sa pamamagitan ng paggawa ng hakbang sa amin?" Malamig ang mga mata ni Manuel Bennett, na nagsasabing, paano kung ito ay 10,000s of Swords Gate, at paano kung ito ay heavenly geniuses? Tatapakan ko kayong mga heavenly genius, at tatapakan ko kayong mga sinaunang martial arts sects na malayo at labis na iniisip ang inyong sarili. Ang mga salitang ito ay natigilan kay Ronald Kinsey at sa iba pa, nanginginig sa galit. Sila ang tatlong henyo ng langit ng 10,000s of Swords Gate, at iginagalang sila saan man sila magpunta. Ngunit hindi nila inaasahan na ang batang ito ay hindi magkakaroon ng kahit na katiting na paggalang sa kanila at inatake at sinaktan pa sila. Hindi nila kinaya ang galit na ito. Galit na umungal si Neil Livingston, magsama-sama, patayin ang batang ito. Okay. Tumanggaw sina Ronald Kinsey at Mandy Luis bilang pagsang-ayon. Bago nahulog ang mga salita. Sabay-sabay na kumilos si Ronald Kinsey at ang dalawa pa at sumugod kay Manuel Bennett. Kuya Bennett, kailangan mo ba ng tulong namin? Nagsalita si Lily Tisdale para magtanong. Hindi na kailangan. Nagtaas ng kamay si Manuel Bennett. Habang nagsasalita siya, gumalaw ang figure ni Manuel Bennett, naging isang streak ng liwanag, at inatake si Ronald Kinsey at ang dalawa pa. Sa isang kisap mata. Ang distansya sa pagitan ni Manuel Bennett at ng iba pang tatlo ay malapit na, at naglunsad sila ng isang mabangis na pag-atake. Mahusay na sword skill. Kasanayan sa sword. Sina Ronald Kinsey at Neil Livingston ay sabay-sabay na inihampas ang mga espada sa kanilang mga kamay, na hamampas kay Manuel Bennett. Swish swish. Habang ang dalawang espada ay pumutok, ang berdeng espada ay kumikinang at ang itim na espada ay lumiwanag sa kalangitan, at ang magkaugnay na layunin ng espada ay idiniin kay Manuel Bennett.
Ang lupa ay puwersahang nahati sa dalawang kanal, na patuloy na kumalat patungo kay Manuel Bennett. Nahuhulog na petals sword palm. Pinakilos ni Mandy Lewis ang True Chi sa kanyang katawan sa sukdulan, at ang isang purple na sword chi ay natipon sa kanyang palad, na tumama ng husto kay Manuel Bennett. Nang walang pag-iwas o pag-urong, ang mga mata ni Manuel Bennett ay mabangis na nanlaki, gintong liwanag na kumikislap, at isang gintong multo ang umiikot sa kanya. Isang walang kapantay na marahas na aura ng kapangyarihan ang sumambulat mula sa kanya, na naging dahilan upang manginig ang lupa at ang mga bilya sa nakapalibot na libu-libong kilometro. Kabanata 352, Kabanata 352, Isang pagbabago ng kapalaran sa River City. Ang marahas na aura at mapang epong puwersa ay kumalat, na nagpapanginig sa takot sa lahat ng naroroon. Tila isang hindi nakikitang higanteng kamay ang sumasakal sa kanilang mga lalamunan. Hayes! Hindi napigilan ni Proj na Bates na mapabuntong hininga, bakit pakiramdam ko ang aura at mapang epong puwersa na nagmumula kay Brother Bennett ay mas nangingibabaw kaysa dati. Hindi kaya nasira ang paglilinang ni Mr. Bennett? Bulalas din ni Lily Tisdale. Sa katunayan, nang makita nila si Manuel Bennett sa pagkakataong ito, naramdaman nila na ang kanyang buong pagkatao ay sumailalim sa mga pagbabago sa lupa. Nagkaroon ito ng transcendent at pambihirang pakiramdam. Ngayong nakita nilang bahagyang ibinunyag ni Manuel Bennett ang kanyang tunay na lakas, lalo nitong pinalakas ang kanilang damdamin. Talagang nasira ang paglilinang ni Brother Bennett, tumango si Barden Bard. Habang nag-uusap silang tatlo, isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw. Emperor Dragon Feast. Sumunod ng mabuti. Umuungol. Isang matunog na chant ng dragon ang tumunog, na nanginginig sa kaluluwa ng lahat. Habang si Manuel Bennett ay sumuntok, umungal ang isang golden dragon illusion. Sa isang iglap. Boom! Ang mga espada at sword palm na pinakawalan ni Ronald Kinsey at ng kanyang mga kasama ay tuluyang nabalik. Ang larangan ng digmaan ay nagkaroon ng isang malaking hukay na hinaypan mula sa lupa, nakakatakot. Sinabayan ng tatlong nakakasakit na hiyawan, sabay-sabay na pinalipad si Ronald Kinsey at ang iba pa, nasira ang kanilang mga panloob na organo, at nag-spray ng dugo mula sa kanilang mga bibig. Gayunpaman, hindi tumigil doon si Manuel Bennett. Humakbang siya at hinabol sila. Habang papalapit siya, inabot niya ang dalawang kamay, hinawakan ang leeg ni Ronald Kinsey at Sinclair, at itinaas sa himpapawid. Para naman kay Mandy Lewis, mahigit 20 metro naman ang itinapon niya. Malamig na tinitigan ni Manuel Bennett sina Ronald Kinsey at Sinclair, hindi ba kayong dalawa ang tinatawag na Heavenly Geniuses of 10,000s of Swords Gate? Kayo lang yan. Bastos, bitawan mo si Kuya Jordan at Kuya Livingston ngayon din. Sa sandaling iyon, pilit na bumangon si Mandy Lewis at umungol ng galit. Mr. Bennett, huwag kang gagawa ng walang ingat. Si David Herdman ay sumigaw din ng babala. Dahil sa kakapusan ng kanyang hininga ay namula ang mukha ni Ronald Kinsey. Ngumisi siya, anak, maglakas loob ka bang patayin ako? Ako ang pinakamahal na disipulo ng Third Elder ng 10,000s of Swords Gate. Kung papatayin mo ako, hindi lamang isang kakilakilabot na wakas ang mararanasan mo, kundi ang iyong pamilya at mga kaibigan ay magdurusa din. Ngumisi din si Sinclair, bata, inaamin ko, may kakayahan ka. Pero, ano? Kami ay mula sa 10,000s of Swords Gate. Kaya mo bang labanan ang 10,000s of Swords Gate ng mag-isa? Ang pagpatay sa amin, hindi ka rin makakatakas sa kamatayan. Lalong nanlamig ang mga mata ni Manuel Bennett, sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob na patayin ka? Ronald Kinsey scoffed, just do it then. Sumigaw din si Sinclair, halika, patayin mo kami at tingnan kung maglakas loob ka. Ang dahilan kung bakit sila masyadong mayabang ay dahil alam nilang walang sinuman ang nang-ahas na pukawin ang 10,000s of Swords Gate. 10,000s of Swords Gate ang kanilang pinakadakilang suporta. Malamig na tumikim si Manuel Bennett, dahil lahat kayo ay gustong mamatay, pagbibigyan ko ang inyong kahilingan. Pagkatapos, nagpapuwersa si Manuel Bennett gamit ang dalawang kamay, nagsimulang magsara ang kanyang mga daliri.
Ikaw, tumigil ka, tumigil ka. Nang maramdaman ang pagsara ng mga kamay ni Manuel Bennett, napuno ng matinding takot ang mga mata ni na Ronald Kinsey at Sinclair. Ang batang ito ay isang baliw. Gusto niya talaga silang patayin. Mr. Bennett, huwag na. Si David Herdman at Jerry Chaplin ay sumigaw sa alarma. Ang susunod na segundo, basag, basag. Binali ni Manuel Bennett ang leeg ni na Ronald Kinsey at Sinclair. Ilang sandali pa, itinapon ni Manuel Bennett ang kanilang mga bangkay sa lupa. Patawarin kita. Pwede ba yun? Ang mga mata ni Manuel Bennett ay kumislap na may bakas ng pagpatay na layunin, at diretso niyang sinampal ang ulo ni Silas Jordan. Bang! Parang pakwan ang ulo ni Silas Jordan. Ah! Sigaw ni Seth Jordan at iba pa, nakatingin kay Manuel Bennett na parang demonyo. Ang mga may-ari ng ibang pamilya ay nagsimulang makiusap kay Manuel Bennett. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Manuel Bennett, at iwinagayway ang kanyang kamay, patayin silang lahat. Sa kanyang utos. Ang mga tao mula sa lahat ng pangunahing martial arts hall at business association ay sumugod, at pinatay ang lahat ng mga tao tulad ni Seth Jordan. Simula noon, ang mga pangunahing miyembro ng 12 pangunahing pamilya, na pinamumunuan ng 3 first-class na pamilya ng mga pamilyang Jordan, Harper, at Stern, ay namatay na lahat. Ang River City ay ganap na nagbago. Sa oras na ito, isang itim na Audi ang kumalabog mula sa isang malayong lugar. Bumukas ang pinto ng kotse, at bumaba sa kotse sina Flint Lockwood, Nathaniel Lloyd, at Bill Sheehan at sumugod. Kuya Bennett, huwag kang pumatay nang walang pinipili. Habang tumatakbo si Flint Lockwood, sumigaw siya. Gayunpaman, nang lumapit siya, natuklasan niya na ang lahat ng mga pangunahing miyembro ng 12 pangunahing pamilya ay patay na. Huminga ng malalim si Flint Lockwood at sinabing, Brother Bennett, napatay mo ang mga pangunahing miyembro ng 12 pangunahing pamilya. Natatakot ako na nagdulot ka ng maraming kaguluhan sa pagkakataong ito. Tiyak na babantayan ka ng tuktok, tinatrato ka bilang isang mapanganib na tao. Gayunpaman, gagawin ko ang aking makakaya upang sugpuin ang bagay na ito. Pero kung sakaling hindi ito mapipigilan, hindi mo masisisi ang iyong kuya. Napabuntong hininga din si Nathaniel Lloyd at sinabing, Mr. Bennett, you've really got into big trouble this time. Sumimangot si Bill Sheehan at sinabing, natatakot ako na ang bagay na ito ay hindi masusupol ng matagal. Sinabi ni Manuel Bennett, Brother Livingston, Mr. Peel, Mr. Sheehan, wala itong kinalaman sa iyo. Kahit magkaroon ng gulo, ako, Manuel Bennett, mag-isa akong magtitiis. Handa rin akong tiisin kasama si Manuel Bennett. Lumapit si Julia Stewart. Ganoon din tayo. Si Nancy Maddox, Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates ay nag-walk out. At tayo. Si David Herdman, Sheridan Jules, at higit sa 10,000 tao ay sama-samang lumabas, sabay-sabay na sumisigaw. Nang makita ang napakaraming tao na handang tumayo at tiisin ang mga kahihinatnan kasama si Manuel Bennett, kitang-kitang kinilig si Flint Lockwood at ang dalawa pa. Kabanata 353, Kabanata 353, ganap na hindi mapagalit ang taong ito. Dapat mong malaman na noong unang dumating si Manuel Bennett sa River City ng mag-isa, wala siya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, naipon ni Manuel Bennett ang napakalaking dami ng enerhiya sa napakaikling panahon. Masyadong mabilis ang paglaki ng binatang ito. Hindi nila maisip kung hanggang saan ang mararating ng binata kung bibigyan pa siya ng kaunting oras. Marahil ay hindi magtatagal bago ang binatang ito ay makakalaban sa heavenly geniuses ng mga nangungunang pamilya ng East Nation. Inaasahan nila ito. Huminga ng malalim si Flint Lockwood at sinabing, Brother Bennett, huwag kang mag-alala, susubukan kong sugpuin ang bagay na ito. Tutulong din kami. Nag-cheat din sina Nathaniel Lloyd at Bill Sheehan. Sinabi ni Manuel Bennett, salamat ng marami. Magkaibigan tayo, hindi na kailangang magpasalamat. Ikanaway ni Flint Lockwood ang kanyang kamay at sinabing, sige,
Ngayong nangyari na ang ganoong malaking insidente sa River City, may ilang bagay na kailangan nating harapin ng Mad Alien, kaya aalis muna tayo. Okay. Tumango si Manuel Bennett. Pagkatapos sabihin iyon, sumakay na si Flint Lockwood at ang iba pa sa kanilang sasakyan at umalis. Sa sandaling umalis si Flint Lockwood at ang iba pa, sinabi ni Manuel Bennett kay Sheridan Jules, "Sheridan, magpadala ng isang tao upang linisin ang lugar na ito ng mabilis." "Oo, Mr. Bennett." Tumango si Sheridan Jules, at pagkatapos ay inutusan ang mga tao ng Business Association na simulan ang paglilinis ng eksena. Sa sandaling ito, lumapit si David Herdman at nakasimangot na sinabi, "Mr. Bennett, hindi mo talaga dapat pinatay ang 3 tao mula sa 10,000s of Swords Gate. Sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila, walang alinlangan na nasaktan mo ang 10,000s of Swords Gate. Kapag nalaman ito ng 10,000s of Swords Gate, natatakot akong malagay ka sa malaking problema." Mataimtim na sinabi ni Manuel Bennett, "Leader Herdman, ngayon mo lang nakita ang sitwasyon. Ang 3 lalaking ito ay masyadong mayabang dahil sila ay mula sa 10,000s of Swords Gate. Kung hindi ko sila papatayin, papatayin nila ako. Ngayong patay na sila, papasanin ko ang kahihinatnan. Hindi ba 10,000s of Swords Gate lang? Tatanggapin ko ang away na ito." Napakunot ng noo si David Herdman. Sa katunayan, ang 3 binata ay labis na mayabang at malinaw na gustong patayin si Manuel Bennett. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Mr. Bennett, huwag mag-alala, susubukan kong makahanap ng solusyon sa bagay na ito. Itinuturing ka na ngayong isa sa amin sa River City Martial Alliance. Kung gusto talaga ng 10,000s of Swords Gate na gumawa ng hakbang laban sa iyo, kailangan nilang tingnan kung pumayag ang General Alliance Master." Pinagsalikop ni Manuel Bennett ang kanyang mga kamay at sinabing, "Anyway, thank you Leader Herdman." Pagkatapos, nagtanong si Manuel Bennett, "Leader Herdman, alam mo ba kung nasaan ang Mysterious Doctor Sect?" Natigilan si David Herdman at nagtanong, "Mr. Bennett, ano ang gagawin mo?" Sinabi ni Manuel Bennett, "Sa ngayon, ang Mysterious Doctor Sect at ako ay nasa punto ng buhay at kamatayan. Dahil iyon ang kaso, maaari ko ring kunin ang inisyatiba at lipulin ang Mysterious Doctor Sect." "Ano?" Nagulat si David Herdman, "Mr. Bennett, gusto mong lipulin ang Mysterious Doctor Sect?" Natigilan din sina Jerry Chaplin, Ralph Jordan at Brandon Skinner sa balita. "Tama na." Tumango si Manuel Bennett at sinabing, "Sa halip na palagian ng sekta na ito, mas mabuting paksain ang sekta at alisin ang mga kaguluhan ng minsanan." Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, nagulat si David Herdman at ang iba pa. Hindi nila inaasahan na napakalakas ng tapang ni Manuel Bennett na gusto niyang lipulin ang Mysterious Doctor Sect. Huminga ng malalim si David Herdman at sinabing, "Mr. Bennett, kahit na ang Mysterious Doctor Sect ay hindi isang malaking sekta, isa pa rin itong sekta ng ancient martial arts. Sa paglipas ng mga taon, ang mga disipulo ng Mysterious Doctor Sect ay patuloy na gumagawa ng masasamang gawain sa sekular na mundo, na nagagalit sa maraming tao. Mayroon ding iba pang mga ancient martial arts sects na gustong lipulin ang Mysterious Doctor Sect, ngunit sa huli ay nauwi sila sa kabiguan. Sapat na ito para ipakita na mahirap talagang harapin ang Mysterious Doctor Sect. Kaya, Ginoong Bennett, sa palagay ko ay mas mabuting pag-isipan mo itong mabuti. Kung pupunta ka sa Mysterious Doctor Sect, baka nasa panganib ka. Pinayuhan din ni Jerry Chaplin, "Yes, Mr. Bennett, please think thrice about it. Mr. Bennett, bagamat napakalakas ng iyong lakas, kung pupunta ka sa Mysterious Doctor Sect, sa huli ay malalampasan ka." Nagdagdag din ng pangungusap si Ralph Jordan. Ikinaway ni Manuel Bennett ang kanyang kamay at sinabing, "Leader Herdman, Master Chaplin, Master Jordan, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Kahit hindi ko kayang sirain ang Mysterious Doctor Sect, may kakayahan akong protektahan ang sarili ko." Saglit na nag-isip si David Herdman at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, "Mr. Bennett, kung gusto mo talagang pumunta, bakit hindi ako magpadala ng grupo ng mga elite na gwardya kasama mo, para may backup ka?
Umiling si Manuel Bennett, leader ng alyansa, pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan. Pero hindi mo na kailangan pang makisali sa bagay na ito, para hindi ka magkagulo. Ito, sige. Tumango si David Herdman at sinabing, Mr. Bennett, ang Mysterious Doctor Sect ay nasa Cloud Fog Mountain Scenic Area sa Mountain City. Pagkarating sa Cloud Fog Mountain Scenic Area, pumunta ka sa bundok ng 10 milya, at makikita mo ang lokasyon ng Mysterious Doctor Sect. Pinaikit ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata at sinabing, Mountain City, tila hindi ito kalayuan sa ating River City. Manuel, haharapin mo ba talaga ang Mysterious Doctor Sect? Nag-aalalang tumingin si Julia Stewart kay Manuel Bennett. Kailangan ba talagang pumunta? Bakas din sa mukha ni Nancy Maddox ang pag-aalala. Tumango si Manuel Bennett, kailangan kong umalis. Kung hindi ko aalisin ang Mysterious Doctor Sect, magkakaroon tayo ng walang katapusang problema sa hinaharap. Julia Stewart pursed her lips and said, Manuel, kung gusto mo talagang harapin sila, hindi kita pipigilan. Pero, sana maprotektahan mo ang sarili mo at makabalik ka ng ligtas. Isang magiliw na ngiti ang ibinigay ni Manuel Bennett at sinabing, huwag kang mag-alala, magiging maayos din ako. Mr. Bennett, sasama ako sa iyo. Kuya Bennett, huwag mo akong iwan. Pupunta rin ako. Si Lily Teasdale, Barden Bard, at Prajna Bates ay sunod-sunod na nagsalita. Nag-isip sandali si Manuel Bennett at nagsabi, Lily Teasdale, Barden Bard, sumama kayong dalawa sa akin, nananatili si Prajna Bates. Okay. Tuwang-tuwang tumango sina Lily Teasdale at Barden Bard. Hindi natuwa si Prajna Bates, Mr. Bennett, bakit hindi ako makakapunta? Dahil bababae ako. Siyempre hindi. Tumawa si Manuel Bennett at sinabing, I want you to stay behind to protect Julia. Si Prajna Bates ay mukhang bigo at sinabing, sige, paprotektahan ko si Sister Stewart. Tinapik ni Manuel Bennett ang ulo ni Prajna Bates at sinabing, cheer up. Sa susunod, isasama kita. Nagpout si Prajna Bates, you'd better keep your word. Don't leave me behind next time. Nangako si Manuel Bennett, sa susunod, hindi na kita iiwan. Kuya Bennett, kailan tayo aalis? Tanong ni Barden Bard. Sinabi ni Manuel Bennett, aalis tayo bukas ng umaga. Okay. Malakas na tumango sina Lily Teasdale at Barden Bard. Tumangala si Manuel Bennett sa malayong kalangitan at bamulong sa kanyang puso, misteryosong Dr. Sect, hintayin ang iyong pagkawasak. Kahit na sina Flint Lockwood, Nathaniel Lloyd, at Bill Sheehan ay sinusubukang kontrolin ang balita. Gayunpaman, ang balita ng 12 pangunahing pamilya sa River City na Nolipol ay mabilis pa ring kumalat sa mga matataas na klase ng River City. Sa loob ng ilang sandali, ang buong River City ay nayanig ng isang hindi pa naganap na kaganapang nakawasak sa lupa. Mga Ginoo, narinig ba ninyo? Ang 12 pangunahing pamilya, na pinamumunuan ng pamilyang Jordan, pamilya Harper, at pamilyang Stern, lahat ay nalipol sa loob ng isang araw. Siyempre, narinig ko. Hindi ko inaasahan na ganoon kabilis magbago ang sitwasyon sa River City. Kahapon, halos lipulin ng 12 malalaking pamilyang ito ang pamilyang Stewart at pamilyang Maddox. Ngunit ngayon, ang pamilya Stewart at ang pamilyang Maddox ay nakipag-usap. Sa katunayan, sinasabing isang binata na nagngangalang Manuel Bennett ang namuno sa 19 na Martial Arts Hall, 32 Business Association, at mahigit 10,000 tao sa villa ng pamilya Jordan. Talagang may mata si Sir Stewart sa talento, nagre-recruit ng napakahusay na manugang. Mula ngayon, ang Stewart family at ang Maddox family ay aakyat sa tuktok ng South City Province at magiging pinakamataas na pamilya ng East Nation. We must get on good terms with the Stewart family and Maddox family. As long as they give us a boost, our family can also benefit from it. Pinag-uusapan ng iba't ibang malalaking pamilya sa River City ang bagay na ito. Alam ng lahat na ang pamilya Stewart at ang pamilyang Maddox ay nag-alis. Bukod dito, naalala ng lahat ang pangalang, Manuel Bennett,
at sinabihan ang lahat ng miyembro ng kanilang pamilya na huwag siyang guluhin. Kabanata 354, Kabanata 354, Mahiwagang Doktor Sekta. Kinaumagahan. Paliparan sa River City. Sa bulwagan. Inayos ni Julia Stewart ang kwelyo ni Manuel Bennett habang marahang nagtanong, "Manuel, gaano katagal bago ka makabalik mula sa Mountain City sa pagkakataong ito?" Marahan nang umiti si Manuel Bennett at sumagot, "Hindi ito tatagal ng higit sa ilang araw. Babalik kami kaagad." Mabuti naman. Tumango si Julia Stewart at sinabing, "Sa anumang kaso, talagang hindi ka dapat kumilos ng walang ingat. Kung hindi ka manalo, tumakas ka agad." Sumagot si Manuel Bennett, "Huwag kang mag-alala, hindi tayo magsusugal sa sarili nating buhay." Tumawa si Barden Bard, "Ate, siguraduhin mo lang, paprotektahan natin si Kuya Bennett." Manuel Bennett retorted, "Relying on you for protection. You should protect yourself first." Hindi niya talaga gustong isama ang mga ito, ngunit upang mabigyan ng karanasan sina Lily Tisdale at Barden Bard, kailangan niyang gawin. Nang isipin niya ang mga kalaban na makakaharap nila sa hinaharap, alam niyang kailangan nilang lumakas. Ayaw niyang maulit ang krisis ni Lily. Tumingin si Manuel Bennett kay Prajna Bates at sinabing, "Prajna, habang wala kami, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang kaligtasan ni Julia. Nakausap ko na rin sina Leader Herdman at Sheridan Jules tungkol dito. Kung may mangyari, maaari mo silang kontakan kaagad." Ikanaway ni Prajna Bates ang kanyang kamay, "Sige, sige, paprotektahan ko si Sister Stewart. Hindi mo kailangang maging napakatagal na parang lolo. Nag-aalala lang ako sa iyo." Nakangiting umiling si Manuel Bennett at pagkatapos ay kumuha ng ilang gathering spirit pills at ibinigay kina Prajna, Lily, at Barden. Iilan lang ang itinago niya para sa kanyang sarili bilang backup. Maaaring makatulong ang gathering spirit pills na ito sa iyong cultivation at tulungan kang makalusot. Panatilihing ligtas ang mga ito. Sanay na sina Lily at Prajna sa mga ganoong bagay at natural na tinanggap ang gathering spirit pills. Gayunpaman, natigilan si Barden, "Brother Bennett, ito ba ay gathering spirit pills?" "Oo, anong meron?" Mukhang nalilito si Manuel Bennett. Tinamaan ni Barden ang kanyang mga labi, "My goodness, gathering spirit pills ay napakabihirang at mahalagang kayamanan para sa mga martial artist. Ngunit maaari mo na lang ilabas ang napakaraming sabay-sabay, napakalaking shot mo." Tumawa si Prajna Bates at sinabing, "Brother Barden, hindi mo lang alam. Ang gathering spirit pills na ito ay nilinis mismo ni Mr. Bennett." "Ano?" Tumingin si Barden kay Manuel Bennett na may pagtataka, "Brother Bennett, ikaw mismo ang nagpino nitong gathering spirit pills. Alchemist ka rin." "Oo." Tumango si Manuel Bennett at nakangiting sinabi, "Hindi mahirap ang refine ng gathering spirit pills. Kung mayroon akong mas maraming heavenly treasures, maaari kong pinuhin ang kahit na mas mataas na grado na elixir." "Kuya Bennett, ang galing mo. Sigurado akong tama ang sinundan ko." Tumingin si Barden kay Manuel Bennett na may kumikinang na mga mata at ngumisi ng pilyo, "Kuya Bennett, mula ngayon, lalaki na ako." Itinulak ni Manuel Bennett si Barden na may naiinis na ekspresyon at sinabing, "Sige, itigil muna ang pagsasalita ng walang kaparirikan. Kailangan na nating sumakay sa eroplano. Bilasan natin, pumasok na tayo." Pagkatapos, pinangunahan ni Manuel Bennett sina Lily at Barden sa security channel. Pagkatapos lamang na panoorin si Manuel at ang iba pa ay umalis si Julia at Prajna sa paliparan. Pagkasakay ng eroplano, umupo na silang tatlo sa first class. Pagsakay pa lang nila sa eroplano ay agad na tumitig ang mga palihim na mata ni Barden sa mahahabang binti ng flight attendant habang sumisipol, dahilan para umikot ang mga mata ng iba. Hinayla ni Manuel Bennett si Barden sa isang tabi at sinabing, "Barden, maaari ka bang maging mas maingat kapag nasa labas ka? Isa kang monghe." Umiling si Barden at sinabing, "Brother Bennett, alam mong hindi ko kailangang sundin ang mga mahigpit na alituntunin at disiplina na iyon. Gusto kong uminom at kumain ng karne, pati na rin ang pagtingin sa magagandang babae.
Wala itong kinalaman sa pagiging monghe ko o hindi. Napatawa ng mariin si Lily, si Kuya Barden ay tunay na may ugali. Tumawa si Barden Bard, syempre, syempre. Walang makakatalo sa iyong pagiging monghe. Tinapik ni Manuel Bennett ang kalbo ni Barden at nagpatuloy, sige, magseryoso tayo. Nang marinig ito, naging seryoso si Barden Bard. Sinabi ni Bennett, nakipaglaban ako sa dalawang matandang Taoista kahapon. Bagamat sila ay mga elder ng Mysterious Doctor Sect, nakita ko na ang kanilang lakas ay katamtaman. Ito ay nagpapatunay na ang kabuuang lakas ng Mysterious Doctor Sect ay karaniwan lamang. Siyempre, posible rin na may mga nakatagong master sa Mysterious Doctor Sect, kaya kailangan pa rin nating mag-ingat. Tumango si Barden, huwag kang mag-alala, Kuya Bennett. Lumaban ka kung manalo tayo, tumakbo kung hindi. Alam ko ang low ika na iyon. Tumugon si Bennett ng isang huni at nagpatuloy, sa pagkakataong ito, pinakamainam kung ganap nating lipulin ang Mysterious Doctor Sect para maiwasan ang mga gulo sa hinaharap. Pagkatapos nating lipulin ang Mysterious Doctor Sect, lilipat na tayo sa susunod na lugar. Para saan? Parehong naguguluhan sina Lily Teasdale at Barden Bard. Nanlamig ang mga mata ni Bennett, syempre, ang Three Rivers Perkins family. Ang Perkins family at kami ay hindi na magkasundo. Kung hindi natin lipulin ang pamilyang ito, magdadala sila sa atin ng walang katapusang problema sa hinaharap. Sige, sirain natin ang pamilya Perkins. Haha, pwede na naman tayong mag-away. Parehong nagsalita sina Lily Teasdale at Barden Bard, hindi natatakot bagkus ay nasa sabik. Sinulyapan ni Bennett ang oras, 9 AM na ngayon, at dapat tayong makarating sa North River Airport sa Mountain City ng 11 sa pinakahuli. Dapat nating gawin ang oras na ito upang magpahinga at maghanda para sa labanan. Sige. Malakas na tumango sina Lily Teasdale at Barden Bard. Pagkatapos noon, humiga silang tatlo sa kanilang mga upuan, pumikit, at nagsimulang magtipid ng enerhiya. Dahil ang River City ay hindi malayo sa Mountain City. Dumating sila sa Mountain City Airport bandang alas 10 ng umaga. Pagkababa ng eroplano, huminto silang tatlo ng taxi at dumiretso sa Cloud Fog Mountain Scenic Area. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na sila sa Cloud Fog Mountain Scenic Area. Ang lugar ay mataong, maraming turista ang bumibisita. Pagkababa ng sasakyan, bumili sila ng tiket at pumasok sa scenic area. Dahil tanghali na, casual silang kumain at pagkatapos ay tumungo sa kailaliman ng magandang lugar sa gubat. Pagkatapos suriin ang paligid at walang makitang tao sa malapit, sinabi ni Bennett, aakyat tayo sa bundok. Dahil doon, dumiretso sila sa gubat. Matapos dumaan sa gubat, tumakbo sila ng halos 10 milya patungo sa isang paliko-likong landas sa bundok. Sa pagtingin sa malayo, ilang matataas na bundok ang nakatayo na may mga ulap at ambon na nakapalibot sa kanila, na parang isang fairyland sa lupa. Malabo mong makikita ang mga sinaunang gusali sa bundok. Bagaman ang mga sinaunang sekta ng martial arts na ito ay isinama na ngayon sa sekular na mundo, ang mga lokasyon ng kanilang mga sekta ay naging liblib at mahirap hanapin. Hindi sila mahanap ng mga ordinaryong tao. Nandyan daw ang Mysterious Doctor Sect. Itinuro ni Bennett sa di kalayuan at ikinaway ang kanyang kamay, let's go. Walang anumang pagkaantala, ipinagpatuloy nila ang kanilang sprint patungo sa matataas na bundok sa di kalayuan. Ilang sandali pa. Dumating silang tatlo sa paanan ng isang malaking bundok. Gayunpaman, sa kanilang pagtataka, natagpuan nila ang 12-dosenang mga bangkay na nakahandusay sa paanan ng bundok. May mga bakas ng dugo sa lahat ng dako, na nagpapahiwatig na ang isang matinding labanan ay naganap kamakailan lamang. Ang ilan sa mga katawan na ito ay nakasuot ng mga dawas na damit, habang ang iba ay nagsusuot ng iba pang anti-gang damit. Naguguluhang tanong ni Barden Bard, anong nangyayari? May pumatay ba sa daan paakyat ng bundok bago tayo? Kabanata 355, Kabanata 355, nabasag ng isang palad ang Formosayon. Dapat lang. Tumango si Manuel Bennett at sinabing, bukod dito, tila hindi kakaunti ang namatay sa kanilang pag-akyat sa bundok.
Halika at tingnan natin kung ano ang nangyayari sa bundok. Pagkatapos, ang tatlo ni Manuel Bennett ay tumakbo patungo sa tuktok ng bundok. Sa daan, nagkalat ang mga bangkay sa paligid. Tumagal lang ng halos 10 minuto. Dumating ang tatlo ni Manuel Bennett sa tuktok ng bundok. Sa tuktok ng bundok, itinayo ang mga sinaunang Taoist na templo, lahat ay nakabatay sa isang madilim na tono, na lumilitaw na medyo madilim. Isang stone tablet na 3 metro ang taas ang nakatayo sa tuktok. Nakaukit dito ang tatlong malalakas at matapang na karakter, Mysterious Doctor Sect. Bukod dito, marami pang mga bangkay sa tuktok ng bundok. Mula sa hindi masyadong malayong lugar, paputol-putol na maririnig ang ingay ng mga sigawan at pagpatay. Kasunod ng mga tunog, dumating si Manuel Bennett at ang kanyang dalawang kasama sa pasukan ng isang pangunahing templo ng Taoist. Aakyat tayo sa bubong at tingnan natin. Nagsalita si Manuel Bennett, pagkatapos ay biglang sumipa sa lupa, tumalon ng ilang metro ang taas, at lumapag sa bubong. Tumalon din sina Lily Teasdale at Barden Bard sa bubong. Pagtingin nila sa itaas, nakita nila na maraming Taoist na templo ang nakakalat sa paligid. Sa gitna ay isang malaking parisukat. Sa plaza, isang matinding labanan ang nagaganap, na may halos 1,000 kalahok. Daan-daang bangkay ang nagkalat sa lupa, at umagos ang dugo na parang mga ilog. Ang eksena ay nagwawasak. Mula sa pananamit ng mga taong ito, nakita ni Manuel Bennett at ng kanyang mga kasamahan na bukod sa mga disipulo ng Mysterious Doctor Sect, ang iba ay dapat lahat ay mga disipulo mula sa 3 magkakaibang sekta. Sa sandaling ito, 5 matandang Taoista na nakasuot ng itim na damit, na may mga titig na kasing bata ng mga bata, ay nagtipon ng isang grupo ng mga tao sa gitna ng plaza. Ang grupong ito ay binubuo ng mga kalalakihan at kababaihan, mga mainlander at matatanda, na lahat ay nasugatan. Sandaling naramdaman ni Manuel Bennett at nalaman niyang lahat ng mga taong ito ay may cultivation man lang ng isang Grandmaster. Ang ilang pinakamataas na ranggo na matatanda ay nakapasok pa sa kaharian ng Great Grandmaster. Para sa 5 matatandang Taoist, ang kanilang mga cultivation ay nasa kaharian ng Great Grandmaster, na ang pinakamataas ay umabot pa sa Great Grandmaster Perfection Realm. Pinaikit ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata at naisip na ang Mysterious Doctor Sect na ito ay may kaunting pundasyon nga. Si Barden Bard ay nagsusuot ng hitsura na nasisiyahan sa tanawin ng isang magandang palabas, at ngumisi, Brother Bennett, hindi ko akalain na makakabangga tayo ng ganoon kasiglang kaganapan. Mukhang marami ang gustong lipulin ang Mysterious Doctor Sect. Tanong ni Lily Teasdale, Mr. Bennett, gagawa ba tayo ng hakbang ngayon? Sagot ni Manuel Bennett, huwag muna tayong kumilos sa ngayon. Titingnan muna natin kung paano ang sitwasyon. Sige. Tumango si Lily Teasdale. Sa sandaling ito, sa parisukat. Isang payat at matangkad na elder, na may bigot na hugis 8, na may hawak na mahabang kutsilyo, ay Initian, Master Lloyd, Leader Whale, Head Chaplain, kayong 3 dakilang sekta ay naglakas loob na salakayin ang ating Mysterious Doctor Sect. Sa tingin ko ay nananaginip ka lang. Isang babae, ang kanyang buhok na naka-topknot at ang kanyang mukha na puno ng kulubot, ay nagbigay ng ngiting-ngiti, ngayon, papatayin namin kayong lahat, pagkatapos ay lipulin ang inyong 3 dakilang sekta. Isang mabilog na elder na may mukha na puno ng laman ang tumawa, pagkatapos lipulin ang iyong 3 dakilang sekta, lahat ng nasa iyong mga sekta ay magiging atin. Nabalitaan ko na maraming babaeng disipulo sa Spread Moon Sect. Sa mga babaeng disipulong ito, ang paglilinang ko ng Yin-Yang Harmony Cultivation, ay maaaring isulong, hahaha. Bastos. Malamig na sumigaw ang isang babae na nakasuot ng kulay lila, kayong grupo ng mga masasamang magsasaka ay nakagawa ng hindi mabilang na masasamang gawa. Gusto ng lahat na mamatay ka. Hindi magtatagal ang yabang mo. Tiyak na may isang taong maglalapat ng hustisya sa ngalan ng langit at lilipol sa iyo. Hahaha. Tawa ng tawa ang elder na may 8 hugis bigot, sa loob ng maraming taon. Maraming sekta ang gustong lipulin ang Mysterious Doctor Sect, pero hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang Mysterious Doctor Sect. Kahit na matapos ang 100 o 1,000 taon,
mananatili pa rin ang aming Mysterious Doctor Sect. Sa kabilang banda, ang iyong tatlong dakilang sekta ay hindi magtatagal. Mabangis na sinabi ng babaeng elder, second senior brother, itigil na ang pag-aaksaya ng oras sa mga taong ito. Tapusin natin sila agad. Ang matanda na may 8 hugis bigot ay tumango at sumigaw, iset up ang 9 Gathering Evil Formation, at lipulin sila. Okay. Ang iba pang 4 na matandang Taoista ay sabay-sabay na tumugon. Sa isang iglap. Ang 5 matandang Taoista ay nanginginig, ang kanilang mga katawan ay nagniningning ng lila itim, pula itim, berde itim, asul itim, at kulay abu itim na liwanag. Whoosh! 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 Ang mga surge ng napakagandang itim na evil chi ay sumugod sa kalangitan mula sa mga katawan ng 5 matandang Taoist. Ang susunod na segundo. Ang isang malawak na hanay ay pinalapot sa hugis, na nakapalibot sa grupo sa loob. Ang mga batis ng True Chi at Evil Chi, tulad ng mga umaalon na ilog, ay umaagos sa hanay, na dumudurog patungo sa grupo. Counterattack. Lumayas ka. Ang babaeng naka-purple robe ay sumigaw sa alarma, hawak ang kanyang mahabang espada, at naglunsad ng isang mabangis na pag-atake. Ang iba ay nagpalakas din at naglunsad ng isang mabangis na pag-atake sa mahusay na hanay. Boom! 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 Umalangaw-ngaw ang serye ng mga paputok na dagandong, na naging sanhi ng pagyanig ng lahat ng mga templo ng Daoist sa paligid. Gayunpaman, gaano man kalakas ang pag-atake ng grupong ito, hindi pa rin nila masira ang mahusay na hanay. Sa kabaligtaran, ang pumatay at mapangwasak na kapangyarihan ay sumabog mula sa mahusay na hanay na ito, na naging sanhi ng mga sugat sa grupong ito upang maging mas malala pa. Bilasan mo at tulungan mo ang sect leader. Bilis! Bilasan mo! Ang mga disipulo ng 3 dakilang sekta sa di kalayuan ay sumigaw at sumugod. Ngunit, hinarang ng mga disipulo ng Mysterious Doctor Sect ang mga disipulo ng 3 dakilang sekta, pinipigilan silang makalapit. Tumawa ng malakas si Elder Leon Harper, maaari kayong pumunta sa impyerno para sa matanda. Habang nagsasalita siya, ipinagpatuloy niya ang pagbuga ng True Chi at Evil Chi sa loob ng kanyang katawan, ibinuhos ito sa malaking hanay. Ang iba pang 4 na matandang Daoist ay nagpatuloy din sa pagpapakilos ng True Chi at Evil Chi sa kanilang mga katawan, na pinalakas ang kapangyarihan ng mahusay na hanay. Sunod-sunod na hiyawan ang umalangaw-ngaw sa napakahusay na hanay. Nakaramdam ng kawalan ng pag-asa ang grupo. Ngunit, sa sandaling ito, biglaan, boom! Isang nakakagulat na tunog ang nagmula sa itaas ng napakahusay na hanay. Anong ingay yan? Mukhang galing sa taas. Parang may tao . Lahat ng tao sa plaza ay tumangala. Nakita nila ang isang figure na bumulusok pababa, pinalapot ang isang gintong palad, at pinaghahampas ito. Sa isang iglap, boom! Ang tunog ng pagsabog ay umalangaw-ngaw sa kalangitan, na kumalat ng ilang milya sa paligid. Maraming disipulo ng Mysterious Doctor Sect ang sumigaw, nagdura ng dugo, at itinapon palabas. Ang buong mahusay na hanay ay direktang pinunasan ng isang palad, at isang malaking palm print ang nabasag sa gitna ng plaza. Ang 5 matandang Daoist ay hindi nakayanan ang palad na ito at sabay-sabay na naitaboy. Sinota. Pinatatag ng 5 matandang Daoist ang kanilang mga katawan at sabay-sabay na tumingin sa gitna ng plaza. Nakita nila ang isang figure, payat at marilag, na may mga mata na parang mga bituin, at isang pambihirang ugali, na mahinahong nakatayo sa gitna ng plaza. Ang figure na ito ay walang iba kundi si Manuel Bennett. Sa likod ni Manuel Bennett ay ang mga taong na-trap ng array kanina lang. Mabilis na nakabawi ang grupo at sabay-sabay na nag-alay ng kanilang pasasalamat, "Salamat, Batang Bayani, sa iyong matuwid na pagliligtas." Ikinaway ni Manuel Bennett ang kanyang kamay at walang pakialam na sinabi, "Hindi mo na ako kailangang pasalamatan. Pumunta ako dito para lipulin ang Mysterious Doctor Sect, ang pagliligtas sa inyo ay nagkataon lang. You brat, you dare to meddle in our affairs. I want you dead."
Sa sandaling ito, ang isang law protector ng Mysterious Doctor Sect ay umungal ng galit at direktang sinugod si Manuel Bennett. Ngunit bago pa makalapit ang law protector, inabot ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay, direktang hinawakan ang kanyang lalamunan, at bumagsak sa lupa. Boom! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw. Ang lupa ay nabasag sa isang butas, na may mga bitik na kumakalat sa lahat ng direksyon. Dinurog ang law protector hanggang sa may dugo sa buong mukha, bumulwak ang dugo sa bibig, kumunat-noo siya ng ilang beses, at sa katuluyang tumigil ang kanyang hininga. Kabanata 356, Kabanata 356, Limang Dakilang Matanda. Ang grupo ng mga tao sa likod ni Manuel Bennett ay biglang natulala. Dapat tandaan na ang law protector kanina ay isang Grandmaster Perfection Expert, ngunit agad siyang natalo ng binatang ito. Sino nga ba ang binatang ito, at bakit siya napakalakas? Higit sa lahat, hindi nila maramdaman ang paglilinang ng binatang ito. Patayin! Sa sandaling ito, dalawang law protector na may late-stage master level na paglilinang ay galit na umungal, nagmamadaling tumungo kay Manuel Bennett. Gayunpaman, bago pa makalapit ang dalawang tagapag-alaga na ito, dalawang figure ang bumagsak mula sa langit, na ikinakaway ang kanilang espada at Zen staff. Sa isang iglap, whoosh! Boom! Umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na ingay ng hangin at ingay. Ang isa sa mga tagapag-alaga ay direktang naputol sa kalahati ng isang espada. Ang isa pang tagapag-alaga ay binasag ng isang tauhan sa isang lusak ng laman. Hindi nagtagal, ang dalawang figure ay unti-unting lumapag sa tabi ni Manuel Bennett. Ang isa ay may hawak na kutsilyong tan at ang isa naman ay may hawak na Zen staff. Sila ay sina Lily Teasdale at Barden Bard. Barden smacked his lips and said, "Brother Bennett, you're not being fair. Hindi ba dapat tayo ay manood sa gilid?" Sa isang iglap, tumahimik ang buong square. Ang lahat ay nakatitig ng walang laman sa gitna ng plaza. Ang kanilang mga mata ay bumagsak kay Manuel Bennett at sa dalawa pa. Diyos ko, sino ba itong tatlong kabataang ito? Napakabangis nila, pinapatay ang tatlong law protector ng Mysterious Doctor Sect sa sandaling lumitaw sila. Tama. Ang tatlong law protector na iyon ay pawang mga master expert. Paano sila madaling mapatay? Ang tatlong kabataang ito kaya ang mga katulong na inimbitahan ng mga pinuno ng sekta. Pero hindi tama iyon, mukhang hindi kilala ng mga pinuno ng sekta ang tatlong kabataang ito. Nagsimulang mag-usap ang mga disipulo ng tatlong dakilang sekta, na labis na naguguluhan. Ang mga disipulo ng Mysterious Doctor Sect ay natarante rin, hindi alam kung saan nanggaling ang tatlong kabataang ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, tinitigan sila ni Elder Leon Harper saglit at agad na nakilala si Manuel Bennett. Mabangis niyang sabi, "Kaya ikaw, bata. Pinatay mo si Junior Brother Winslet, tama? Junior Kuya Winslet." Saglit na nag-isip si Manuel Bennett at biglang natauhan, "Oh, you mean that guy named Bill Winslet?" "Yes, that guy was killed by me." "Hindi tama yan." Kumunot ang noo ni Elder Leon Harper at sinabing, "Bumaba ng bundok ang 5th junior brother at 6th junior sister para patayin ka, kaya paano ka mabubuhay?" Ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, "Ang ibig mong sabihin ay sina Neil Lee at Karen Chaplin, iyong dalawang matandang lalaki." "Well, hindi ko ito itatago sa iyo, namatay sila sa aking mga kamay kahapon. At sila ay pinatay sa ilang segundo ng aking kapatid na Bennett." Ngumisi si Barden. Nang lumabas ang mga salitang ito, ang buong madla ay namangha. Pinatay ng batang ito si 5th elder at 6th elder. Napatay man lang sa loob ng ilang segundo. How is that possible? Imposible talaga. Parehong may mid-stage Great Grandmaster cultivation ang 5th elder at 6th elder. Paano sila mamamatay sa kamay ng batang ito? Anyway, I don't believe it. Siguradong nagsisinungaling ang batang ito. Ang mga disipulo ng Mysterious Doctor Sect ay tumangging maniwala dito at nagsalita. Not to mention na ang mga tao ng Mysterious Doctor Sect ay hindi naniwala, kahit ang mga tao mula sa 3 great sects ay hindi naniwala.
Pagkatapos ng lahat, kakailanganin ng hindi bababa sa late-stage master level na paglilinang upang mapatay ang isang mid-stage grandmaster expert. At ang batang ito na nasa harapan nila ay nasa 20s pa lang, paano kaya siya magkakaroon ng ganoon kataas na cultivation? Ngumisi si Elder Leon Harper at sinabing, "Bata, huwag mo kaming subukang linlangan dito. Hindi posibleng mamatay ang 5th junior brother at 6th junior sister sa kamay mo, sino ka sa tingin mo? Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang dalawang bagay na ito." Casual na sabi ni Manuel Bennett, pagkatapos ay naglabas ng dalawang itim na jade pendants at inihagis kay Elder Leon Harper. Ang dalawang jade pendants na ito ay natagpuan sa Neil Lee at Karen Chaplin ni Sheridan Jules at ng iba pa kahapon. Ang kanilang mga pangalan ay nakaukit sa mga ito ay nakaukit ng mga pangalan ni Neil Lee at Karen Chaplin. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Elder Leon Harper nang kunin niya ang jade pendant at tumingin. Nakatitig ng blanco kay Manuel Bennett, sumirit siya, "Napatay mo ba talaga ang 5th junior brother at 6th junior sister? Ano, kasinungalingan ba?" Ngumisi si Bennett at sumigaw, "Ngayon, pumunta kami ng mga kapatid ko dito para lipulin ang mahiwagang doktor na sekta mo. How dare you? Mga hamak. Mayabang." Galit na napag-alitan ng mga tauhan ng Mysterious Doctor Sect. Ang mga tao ng tatlong dakilang sekta ay natulala din. Mag-isa lang, gusto nilang lipulin ang Mysterious Doctor Sect, anong joke? Hahaha. Tumawa si Elder Leon Harper na parang narinig niya ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Galit na nakatitig kay Bennett, nabigla siya, "Anak, sobra kang kumpiyansa. Kayong tatlo lang na batang brats ang maglakas loob na sabihin na buburahin niyo ang Mysterious Doctor Sect natin. Isang malaking biro." Ngumisi ang babaeng matandang dawis, "Anak, sunod-sunod mong pinatay ang tatlo sa mga tao ng Mysterious Doctor Sect. Hindi kami pumunta para sa iyo, ngunit nagkusa kang pumunta sa amin. Mabuti na rin simula nang dumating ka rito, huwag mo nang isipin ang pag-alis ng buhay ngayon." Mabangis na sinabi ng matabang matandang dawist, "Sa mga taong ito, sinumang sumalungat sa ating Mysterious Doctor Sect ay hindi nagkaroon ng magandang wakas. Hindi ka magiging exception." Binata, ang limang matandang ito ay ang limang dakilang elder ng Mysterious Doctor Sect. Sila ang pangalawang Elder Earth Slaughter the West Laurent Lee. Pangatlong Elder Earth Nether the West Andrew West. Ika-4 na Elder Myth Yang the West Sir Winslet. Ika-7 Elder Blackwind the West na si Douglas McKenna. Ika-8 Elder Profound Gold the West na si Kenny Hunter. Lahat sila ay may Great Grandmaster Cultivation, at hindi madaling patayin sila. Bulong ng babaeng naka-purple robe. Iminungkahi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may hawak na mahabang sibat, "Binata, kung hindi ka utol, maaari tayong magsanib puwersa, tumakas muna rito, at pagkatapos ay gumawa ng mga plano pagkatapos." Ikinaway ni Bennett ang kanyang kamay at sinabing, "Mula nang dumating ako, hindi ko na inisip na tumakbo. Ang mga matandang lalaki na ito ay dapat mamatay ngayon, at ang Mysterious Doctor Sect ay dapat lipulin." Nang marinig ito, ang mga tao sa likuran niya at ang mga disipulo ng tatlong dakilang sekta ay namangha. Saan nakakuha ng kumpiyansa ang binatang ito para sabihin ang mga ganoong salita? Stupid na bata, ang langit ay may daan, ngunit hindi mo ito nilalakaran, ang impyerno ay walang mga pintuan, ngunit ikaw ay pumapasok. Kung ganoon, mamatay ka para sa matandang ito. Sigaw ni Laurent Lee, may hawak na mahabang kutsilyo, at sinugod si Bennett. Tulad ng paglipat ni Laurent Lee. Gumalaw din ang iba pang apat na mahusay na elder, sabay-sabay na pinatay si Bennett. Tila na dahil kayang patayin ni Bennett sina Neil Lee at Karen Chaplin, nangangahulugan ito na tiyak na hindi mahina ang lakas ng batang ito. Kaya, hindi nila siya minamaliit at nagplanong magsanib puwersa para patayin si Bennett. "Hahahasabay kayong 5 sa akin. Mahusay, pagkatapos ay lipulin ko kayong 5 sa isang pagkakataon." Tumawa ng malakas si Bennett, kumislap ang kanyang figura, at direktang sinalubong ang laban. Sa isang iglap, isinara ni Bennett ang distansya kasama si Laurent Lee at ang 5 pa. Earth Slaughter Frenzied Wave Saber.
Umungol si Laurent Lee, hawak-hawak ang Earth Slaughter Saber sa kanyang kamay at malakas na nilasla si Bennett. Sa isang swish, isang lilang itim na saber na ilaw ang sumabog, ang lakas ng espada ay laganap, tulad ng mga umaalon na ilog, isang alon na sumusunod sa isa pa. Ang hangin ay pilit na napunit, lubos na malupit. Bilang pangalawang elder ng Mysterious Doctor Sect, si Laurent Lee ay nagkaroon ng Great Grandmaster Perfected Cultivation, at ang kanyang lakas ay natural na napakabigat. Kabanata 357, Kabanata 357, Lily Tisdale Breaks Through. Gayunpaman, para kay Manuel Bennett ngayon, pabayaan ang Grandmaster Great Perfection, maging ang Martial Saint Realm experts, hindi niya sila sineseryoso. Kaya, sa sandaling tumama ang espada ni Laurent Lee. Si Bennett ay hindi umiwas o umatras, pinakilos ang tunay na chi sa loob ng kanyang katawan at direktang sinuntok ng malakas. Sa isang iglap, bang! Nagbanggaan ang kamao at espada, sumabog sa isang nakakabinging boom. Ang totoong chi at sword energy ay magkakaugnay, nagmamadali sa lahat ng direksyon. Ang mga stone slab na tumatakip sa square ay isa-isang itinaas sa langit, pagkatapos ay binasag ng true chi at sword energy. Nahirapan din ang mga nakapaligid na manunood na makayanan ang nakakatakot na true chi at sword energy, at sunod-sunod na umatras. Ang susunod na segundo, boom! Umalangaw-ngaw ang nakakatakot na tunog ng pagsabog. Gayunpaman, ang ikinagulat ng lahat ng naruroon. Ang suntok ni Bennett ay hindi lamang nakaharang sa espada ni Laurent Lee kundi direktang nagpakalat din ng umaalon na true chi at sword energy. Ha! Napaungol si Laurent Lee at diretsyong nabugbog gamit ang kanyang espada. Second Senior Brother, Andrew West, Sir Winslet, Douglas McKenna, at Kenny Hunter ay hindi napigil ang sumigaw. Diyos ko, pinasabog talaga ng binatang ito si Laurent Lee ng isang suntok. Hindi kaya ang binatang ito ay may cultivation ng Martial Saint Realm? Paano ito posible? Ang mga disipulo ng tatlong dakilang sekta, isa-isa, ay namangha at natulala. Ang mga disipulo ng Mysterious Doctor Sect ay natulala din, sa pag-aakalang may nakikita sila. Masyado silang malinaw kung gaano kakilakilabot ang lakas ng pangalawang elder. Pero hindi nila akalain na hindi man lang nakayanan ng pangalawang matanda ang suntok ng binatang ito. Ito ay ganap na hindi akalain. Sabay-sabay, patayin mo siya. Sigaw ni Andrew West at diretsyong inihampas ang kanyang Ground Darkness Sword kay Bennett. Ground Darkness Sword Art. Isang espada ang tumagos sa hangin, ang matalim na tunog na tumutusok sa kalangitan at nanginginig sa lahat ng direksyon. Ang mga alon ng Black-Red Sword Chi at True Chi ay tumalsik, dumudurog patungo kay Bennett. Si Andrew West, bilang third elder ng Mysterious Doctor Sect, ay mayroong cultivation ng isang late-stage master. Kahit na mas mahina siya kay Laurent Lee, hindi siya isang martial arts expert na kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Sa sandaling naglunsad si Andrew West ng isang mabangis na pag-atake. Sina Sir Winslet, Douglas McKenna, at Kenny Hunter ay naglunsad din ng mabangis na pag-atake sa parehong oras. Mythiang Mountain Breaking Hammer. Blackwind Wave Breaking Halberd. Malalim na Gold Sky Breaking Axe. Isang mabigat na martilyo, isang mahabang halberd, at isang mabigat na palakol ang sabay na sumalakay kay Bennett. Ang cultivation ni Sir Winslet ay nasa Great Master mid-stage, habang sina Douglas McKenna at Kenny Hunter's cultivation ay nasa Early Great Master stage. Sa sabay-sabay na paglulunsad ng mga pag-atake nilang tatlo, ang nagresultang mapangwasak na kapangyarihan ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Ang nakakasilaw na liwanag ay nagpapaliwanag sa langit at lupa, ang tunay na chi ay nagsasalo-salo tulad ng patuloy na pagtaas ng mga alon ng dagat, na nagmamadali patungo sa lahat ng direksyon na may hindi mapigil ang momentum. Gayunpaman, kahit na nahaharap sa pinagsamang pag-atake ng apat na mahusay na matatanda, nanatiling walang takot si Bennett. Pinapakilos ang tunay na chi sa loob ng kanyang katawan, ginawa niyang palad ang kanyang kamao at malakas na hinampas. Dumagundong. Sinabayan pa ng mahinhin na tunog ng mga gumugulong na pagsabog.
Si Andrew West at ang Opens iba ng iba ay napawi ng palad ni Bennett. Matapos pawiin ang Opens iba ng 4 na lalaki, muling tumama ang palad ni Bennett, halos hindi nawawala ang momentum nito. Kabog ng kabog. 4 na mapurol at mabibigat na suntok ang umalangaw, nakakabingi. Natama ng palad ang 4 na dibdib ni Andrew West kaya napasigaw sila sa sakit at lumipad ng mahigit 20 metro ang layo. Hanggang sa pinatatag nilang 4 ang kanilang mga katawan ay naramdaman nila ang pag-akyat ng dugo at chi sa loob ng kanilang mga katawan at umubo ng isang subo ng dugo. Ang eksenang ito ay nagdulot ng pagtataka at pagtataka sa lahat ng naruroon. Hindi nila inaasahan na ang lakas ni Manuel Bennett ay napakalakas. Una niyang sinuntok si Laurent Lee, at pagkatapos ay isang hampas ng palad ang nagpalipad kay Andrew West at sa 3 pa. Higit pa rito, nasugatan ng hampas ng palad na ito si Andrew West at ang 3 pa. Tandaan, si Laurent Lee at ang iba pa ay mga tunay na Great Grandmaster Warrior, at hindi nila kayang tiisin kahit isang galaw mula sa batang ito. Sino nga ba ang binata na ito? Paano siya magiging malakas? Hindi ko alam pero hindi ko pa nakita ang binatang ito sa mundo ng martial arts ng East Nation. Maaaring ang batang ito ay isang matalinong alagad na nilinang ng mga kilalang sekta na iyon. Ngunit hindi iyon tama, kahit na siya ay napakahusay, hindi dapat magkaroon ng ganoong kalaking lakas ang isang kaedad niya. Ang 3 dakilang pinuno ng sekta at ilang elder ay nag-usap-usap ng may kalituhan. Gayunpaman, ang kanilang mga tingin kay Manuel Bennett ay puno ng paggalang at paghanga. Bilasan mo, tulungan mo ang mga matatanda. Sa sandaling ito, galit na sumigaw ang mga law protectors ng Mysterious Doctor Sect, na nagbabalak na patayin si Manuel Bennett. Hey, sa tingin mo ba ay makakahadlang ka sa pagpaslang ni Brother Bennett nang hindi mo na humihingi ng pahintulot kay Buddha? Umungol si Barden Bard, itinaas ang kanyang dragon pattern na Zen stick, at umabant. Mabilis ding kumilos si Lily Tisdale, inaatake ang mga law protector. Tulungan na rin natin. Sa tulong ng 3 kabataang ito, baka mapuksa talaga natin ang Mysterious Doctor Sect ngayon. Tama, tapusin natin silang lahat. Ang mga sect leaders at elders ng 3 great sects ay tuwang-tuwa na nagpahayag ng kanilang mga iniisip, na sumusulong din. Ang mga disipulo ng 3 dakilang sekta at ang mahiwagang doktor sekta ay nagpatuloy sa matinding pakikipaglaban. Sa loob ng ilang panahon, ang buong parisukat ay napuno ng labanan, nagiging magulo at magulo. Sa sandaling iyon, mamatay. Nagpakawala ng dagandong si Lily Tisdale, na humahampas ng paalang sa isang matinding hampas. Whoosh! Habang inilunsad ang welga ni Lily Tisdale, isang dagandong ang umalangaw mula sa kanyang tiyan. Isang surge ng marahas na true chi ang lumabas mula sa kanyang tiyan, nagmamadali patungo sa kanyang mga laman loob, 8 extraordinary meridians at 4 limbs and 100 bones. Sa sandaling ito, ang kanyang paglilinang ay nakamit ang isang pambihirang tagumpay, ang paghakbang mula sa Grandmaster Perfection tungo sa early stage na Great Master. Dahil dito, 2 gabi bago, malapit nang masira ang pagtatanim ni Lily Tisdale matapos makaranas ng krisis sa buhay o kamatayan. Ang labanan ngayon ay nagpapahintulot sa kanyang paglilinang na gumawa ng isang opisyal na tagumpay. Sa makatuwid, ang kapangyarihang pinakawalan ng welga na ito ay hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa dati. Ang susunod na sandali, splurg, splurg, splurg. Ang mga haligi ng dugo ay umakyat sa langit, habang ang mga ulo ng 4 na tagapagtanggol ng batas ay pinutol sa lugar. Heavens! Nakarating na talaga sa Great Grandmaster ang cultivation ng binatang ito. Masyadong nakakatakot ang paglusot sa gitna ng labanan, talagang nakakamangha ang talento ng binatang ito. Ang sect leaders at elders ng 3 great sects ay bumulala sa pagkamangha. Hahaha, Lily Tisdale, magaling! Sa gitna ng plaza, naramdaman din ito ni Manuel Bennett at humagalpak ng malakas na tawa. Sa pagkakataong ito, dinala niya sina Lily Tisdale at Barden Bard para salakayin ang Mysterious Doctor Sect para mabigyan sila ng karanasan. Ngayon, ang paglilinang ni Lily Tisdale ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay,
na maaaring ituring na isang kaaya-ayang sorpresa. Nena si Barden Bard, Brother Bennett, Mr. Tisdale, may pakialam ba kayo kung kaya ka ng iba? Mahalagang malaman na sa kanyang kabataan sa kagubatan, siya ay isang henyo ng langit na may pambihirang talento. Dahil dito, sa kabila ng paulit-ulit na paglabag sa mga alituntunin ng monasteryo, hindi siya kailanman pinarusahan ng mahigpit ng kanyang guro. Ngunit sino ang mag-aakala na pagkatapos makilala sina Manuel Bennett at Lily Tisdale, makikita niya ang kanyang sariling talento na hindi gaanong katangi-tangi. Gayunpaman, ito rin ang nag-udyok kay Barden Bard. Lihim siyang nangako na, kahit hindi niya maabyutan si Manuel Bennett, maabyutan man lang niya si Lily Tisdale. Salamat sa tagumpay ni Lily Tisdale, ang mga tao ng tatlong dakilang sekta ay naging inspirasyon din at nagkaroon ng higit na kumpiyansa. Isang mas matinding labanan ang biglang sumiklab. Kabanata 358, Kabanata 358, Paghiling sa Grand Elder na lumabas. Sa sandaling ito, sa gitna ng plaza, ang mga mukha ni na Laurent Lee, Andrew West, Sir Winslet, Douglas McKenna, at Kenny Hunter ay lumubog lahat. Nahihirapan na silang harapin ang binata sa harapan nila. Ngunit ngayon, isa pang binata ang nakagawa ng tagumpay sa kanyang paglilinang. Pinaramdam nito sa kanila ang pressure. Sinulyapan ni Manuel Bennett ang 5 lalaki at malakas na sinabi, "Halika, 5 matandang lalaki, ipakita mo sa akin ang lahat ng iyong kakayahan. I-set up ang array at patayin ang batang ito." Sabi ni Laurent Lee sa malakas na boses. Sige. Sina Andrew West, Sir Winslet, Douglas McKenna, at Kenny Hunter ay sabay-sabay na tumugon. Pagkatapos, mabilis na naghiwa-hiwalay ang 5 lalaki at pinalibutan si Manuel Bennett sa gitna. 9 Yin Gathering Evil Formation. Sumigaw si Laurent Lee, at isang dark purple true chi at black evil chi ang lumabas sa kanyang katawan. Ang tunay na chi at masamang chi ay umusbong din mula sa loob ni Andrew West at sa iba pa. Sa isang iglap, whoosh! Mabugsong hangin at buhangin ang lumipad sa paligid. Ang masamang chi ay nagngangalit sa itaas ng buong parisukat, tulad ng mga may itim na ulap na bumabalot sa kalangitan, na bumubulusok sa parisukat sa kadiliman. Makikinang na mga ilaw ang kumikislap sa loob, nakakasilaw at nakakatusok. Ang mahusay na hanay ay nabuo kaagad, na nahuli si Manuel Bennett. Bukod dito, ang kapangyarihan ng hanay na itinakda nila sa sandaling ito para patayin si Manuel Bennett ay ilang beses na mas malakas kaysa sa itinakda nila upang harapin ang mga leader ng sekta at mga elder ng tatlong dakilang sekta. Ang susunod na segundo, ang napakaraming totoong chi at masamang chi ay lumundag mula sa lahat ng direksyon at inatake si Manuel Bennett. Libu-libong malisyosong kaluluwa din ang nagtipon at sumugod kay Manuel Bennett. Gayunpaman, sa pagharap sa pag-atake ng mahusay na hanay, si Manuel Bennett ay nanatiling kalmado at hindi nababagabag. Malamig siyang ngumisi at walang pakialam na sinabi, sa mahinang evil formation, "Gusto mo akong patayin? Masyado kang walang muwang." Bago pa siya matapos magsalita, itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay, at gumuhit ng 9 na Golden Dragon Talisman sa himpapawid, direktang inilunsad ang mga ito. Ang 9 na Golden Dragon Talismans, kasama si Manuel Bennett sa gitna, ay pinigilan ang lahat ng direksyon. Boom! 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 Walang katapusang umalangaw ang mga pagsabog. Ang lumalakas na totoong chi at masamang chi, pati na rin ang mga malisyosong kaluluwang umaatake kay Manuel Bennett ay sunod-sunod na winasak ng 9 na Dragon Talismans. Huwag kang magpigil, umatake ka. Malakas na umungal si Laurent Lee, na itinulak sa sukdulan ang tunay na chi at masamang chi ng kanyang katawan. Sige. Malakas na tumugon si Andrew West at ang iba pa, na itinulak din sa sukdulan ang tunay na chi at masamang chi ng kanilang katawan. Bigla na lang. Ang isang mas marahas na pag-agos ng totoong chi at masamang chi ay dumating mula sa lahat ng direksyon, dumudurog patungo kay Manuel Bennett. Mas marami pang malisyosong kaluluwa ang nag-condensed at sumugod kay Manuel Bennett.
Kasabay nito, si Laurent Lee at ang iba ay naglabas ng mga itim na anteng-anteng mula sa kanilang mga dibdib at inilunsad ang mga ito, sinusubukang sugpuin at patayin si Manuel Bennett. Sa pagharap sa galit na opponents iba ni Laurent Lee at ng iba pa, si Manuel Bennett ay nanatiling kalmado at patuloy na gumuhit ng mga anteng-anteng sa himpapawid. Di nagtagal, dumami ang mga Dragon Talismans. Mula sa nakaraang siyam, tumaas ito sa 18, pagkatapos ay sa 27, at kalaunan ay 36. Ang 36 na Dragon Talisman ay marahas na pinigilan ng lahat, na nagulat sa kalangitan at yumanig sa lahat ng direksyon. Sa sandaling ito, si Manuel Bennett ay hindi lamang nakaharap sa martial arts kasama si Laurent Lee at ang iba pa, kundi pati na rin ang mga diskarte sa pagbabaybay. Ang mga taong nakikipaglaban sa malayo ay labis na nagulat. Obviously, hindi nila inaasahan na hindi lang martial arts master si Manuel Bennett kundi arts master din. Sa loob lang ng ilang minuto. Boom! Sa ilalim ng pagsupil ng 36 na Dragon Talismans, ang umaalon na totoong chi, ang masamang chi na umaatake kay Manuel Bennett, pati na ang mga malisyosong kaluluwang sumugod sa kanya, ay nawasak lahat. Nasira ang buong hanay, at ang kalangitan sa itaas ng parisukat ay naibalik sa kailanawan. Si Laurent Lee at ang kanyang apat na kasamahan ay nagpakawala ng matinding hiyaw habang pinalipad sila, bumubulwak ang dugo sa kanilang mga bibig na parang walang pakialam sa gastos. Sa sandaling ito, si Laurent Lee at ang iba pa ay natakot sa kanilang mga talino. Sa martial arts, hindi sila nakalaban ni Manuel Bennett. Kahit sa spellcasting, hindi pa rin sila nakakalaban ni Manuel Bennett. Dinurog sila ni Manuel Bennett sa mga larangang kung saan sila pinakamagaling, sinira ang kanilang kumpiyansa. Tumakbo ng mabilis, at hilingin kay senior brother na bumaba sa bundok. Napasigaw si Laurent Lee sa takot, tumalikod upang tumakas. Sinundan ni Andrew West at ng iba pa si Laurent Lee, naghahanda na tumakas mula sa lugar na ito. Gusto mong tumakas? Hindi pwede. Umungol si Manuel Bennett, agad na humabol. Kahit na mabilis ang takbo ni Laurent Lee at ng iba pa, mas mabilis pa ang takbo ni Manuel Bennett. Sa isang iglap lang, naabutan niya si Laurent Lee at ang kanyang mga katropa. Mamatay. Isang malakas na dagandong ang pinakawalan ni Manuel Bennett, pinakilos ang kanyang true chi at nagdulot ng malakas na suntok. Bilis, ipagtanggol mo. Sumigaw si Laurent Lee, mabilis na pinalamutian ang True Chi Shield upang labanan. Si Andrew West at ang iba pa ay nagmamadali ring i-condensed ang kanilang True Chi Shield para ipagtanggol ang kanilang sarili. Gayunpaman, gaano man kalakas ang kanilang depensa, hindi nila nakayanan ang pasabog na suntok ni Manuel Bennett. Bang, bang, bang! Ang kanilang 5 True Chi Shields ay nabasag ng isang suntok. Ang susunod na segundo. Boom, boom, boom. Sina Sir Winslet, Douglas McKenna, at Kenny Hunter ay nagkahiwalay sa suntok na ito. Ang kanilang mga katawan ay sumabog sa isang masa ng laman at dugo, na tumalsik sa lahat. Para naman kay Laurent Lee at Andrew West, kahit napigilan nila ang suntok na ito, umubo pa rin sila ng malaking subo ng dugo at itinapon sa layo ng 30 metro. Patay na si 4th Elder. Patay na si 7th Elder. Patay na rin si 8th Elder. Devil ba itong batang ito? 3 matanda talaga ang pinatay niya ng sabay. Ang mga disipulo ng Mysterious Doctor Sect ay sumigaw sa gulat at takot, nanginginig ang kanilang mga katawan at namumutla ang mga mukha. Sa lahat ng mga taon mula nang itatag ang kanilang sekta, sila ay sinalakay ng maraming beses, ngunit hindi sila kailanman nakaramdam ng ganitong pagkadesperado. Higit pa rito, naramdaman nila ang panganib ng pagkawasak ng kanilang sekta. Senior brother, iligtas mo kami. Iligtas mo kami. Senior kuya, may problema ang sekta natin. Please lumabas ka at tulungan mo kami. Umakyat muli sina Laurent Lee at Andrew West at sumigaw patungo sa Back Mountain. Grand Elder, iligtas mo kami. Sumigaw din ang mga alagad ng Mysterious Doctor Sect patungo sa Back Mountain. Sa sandaling ito, nagbago ang ekspresyon ng babaeng nakasuot ng purple na damit at sumigaw ng malakas kay Manuel Bennett, "Binata,
sinasabing ang Grand Elder ng Mysterious Doctor Sect ay isang Martial Saint Realm expert na may pambihirang lakas. Dapat na tayong umalis, kung hindi tayo tatakas ngayon, huli na ang lahat. Oo, binata, ngayong napatay mo na ang 3 dakilang elder ng Mysterious Doctor Sect, ang sekta ay nasira na. Bata, huwag ka nang magpakitang gilas. Tara, alis na tayo. Ang mga pinuno ng sekta at ilang matatanda ng iba pang 2 sekta ay sinubukan din siyang hikayatin. Gayunpaman, kumilos si Manuel Bennett na parang walang narinig, walang balak na tumakas at sa halip ay lumitaw sa tabi ni Laurent Lee at Andrew West sa isang kisap mata. Pagkatapos, iniabot niya ang kanyang mga kamay at hinawakan ang kanilang mga lalamunan bago sinuspinde ang mga ito sa hangin. Nang makita ito, lahat ng naruroon ay natulala. Anong gustong gawin ng binatang ito? Ayaw ba niyang tumakas at magpatuloy sa pagpatay? Kung hindi tayo aalis ngayon, huli na talaga. Ang mga pinuno at matatanda ng 3 dakilang sekta ay biglang nabalisa. Anak, bitawan mo ang pangalawa at pangatlong matanda dali. Kung hindi mo sila pakakawalan, kapag lumabas na ang Grand Elder, siguradong patay ka. Galit na sumigaw ang mga disipulo ng Mysterious Doctor Sect, sinusubukang pagbantaan si Manuel Bennett na palayain ang mga matatanda. Gayunpaman, si Manuel Bennett ay hindi pa rin nagpakita ng intensyon na palayain sila, sa halip ay itinaas ang kanyang mga mata upang tumingin sa direksyon ng Back Mountain. Kabanata 350, Kabanata 350, Makalangit na Elder Chin, ang The Whist Priest. Sa sandaling iyon, boom! Isang malakas na pagsabog ang tumunog mula sa direksyon ng Back Mountain. Kasabay ng pagsabog, isang surge ng Black Golden True Chi na nakabalot sa isang matayog na Evil Chi ay bumaril sa langit mula sa isang bundok. Rumble, rumble, rumble. Ang mga bundok sa loob ng radius ng ilang kilometro mula sa Back Mountain ay nagsimulang yumanig. Ang bundok kung saan nagsimulang manginig si Manuel Bennett at ang iba pa. Sa sandaling ito, sa kalangitan sa itaas ng Back Mountain. Ang mga maitim na ulap ay gumulong, bumalat sa buong kalangitan sa ibabaw ng teritoryo ng Mysterious Doctor Sect sa kadiliman, hindi ka pani-pani walang nakakatakot. Sinabayan ng lumalakas na True Chi at Evil Chi, isang figure ang tumalon mula sa isang bundok patungo sa isa pa. Wala pang ilang minuto. Ang figure ay lumitaw sa bubong ng isang Daoist na templo sa bundok na ito. Ang tao ay nakasuot ng itim na dawis na roba, manipis at tuwid, na may buhok at balbas. Isang nakakatakot na aura at pressure ang kumalat mula sa kanyang katawan, na bumabalot sa buong square. Nagbibigay kami ng respeto kay Grand Elder. Ang mga disipulo ng Mysterious Doctor Sect ay sunod-sunod na yumuko, ang kanilang mga ekspresyon ay magalang. Nanginginig ang babaeng naka-purple robe habang sinabi niya kay Manuel Bennett, "Binata, ang matandang lalaki na ito ay ang Grand Elder ng Mysterious Doctor Sect, Heavenly Elder Brock Ward. Ngayong lumitaw na si Brock Ward, natatakot ako na hindi tayo makakatakas." Ang iba pang mga sect leaders at elders ng 3 great sects ay nanginig din, naramdaman ang pressure ng death. Si Manuel Bennett, gayunpaman, ay nanatiling hindi natinag, tahimik lamang na nakatitig kay Brock Ward sa bubong. Ngayon lang niya naramdaman na ang cultivation ni Brock Ward ay nasa maagang yugto ng Martial Saint Realm. Kung ang sarili niyang cultivation ay hindi pa nakapasok sa Departing Mortality Stage Realm, kailangan niyang gumawa ng paraan para patayin siya. Ngunit ngayon, ang kanyang cultivation ay nakapasok na sa Departing Mortality Stage, at hindi siya natatakot sa mga eksperto sa Martial Saint Realm. Sa sandaling ito, sinulyapan ni Brock Ward ang tanawin sa plaza, at ang kanyang mukha ay agad na naging sobrang malungkot. Sa malamig na tingin, kumulog siya, Primordial Chaos Sect, Dragon God Sect, Spread Moon Sect, talagang naglakas loob kang salakayin ng Mysterious Doctor Sect habang ang matandang ito ay nasa lihim, naghahanap ng kamatayan. Ngayon, walang sino man sa inyo mula sa 3 dakilang sekta ang aalis dito ng buhay. Nang marinig ang mga salitang ito, ang mga disipulo ng 3 dakilang sekta ay namutla sa takot, nanginginig ang kanilang mga binti. Pagkatapos, ibinaling ni Brock Ward ang kanyang ulo upang tingnan si Manuel Bennett.
Nakatayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay, walang pakialam niyang sinabi, "Anak, mayroon kang kaunting lakas," na nagawang sunod-sunod na pumatay ng ilang elder ng Mysterious Doctor Sect. Pero, hanggang doon lang ang mararating mo. Ngayon, hindi ka aalis dito ng buhay. Tumigil sandali, nagpatuloy siya, "Bata, bitawan mo silang dalawa, at baka isipin ng matandang ito na iwan ka ng isang buong bangkay." Tumawa si Manuel Bennett, na nagsasabing, "Old fella, sino ka sa tingin mo, na nagsasabi sa akin na palayain sila? Anong sabi mo?" Agad na nagalit si Brock Ward, nagpakawala ng malakas na presyon na nagpabagsak kay Manuel Bennett. Gayunpaman, si Manuel Bennett ay nanatiling hindi natinag, ganap na hindi naapektuhan. Paano naging ganito? Agad namang nabigla si Brock Ward, pinalaki si Manuel Bennett, kumunot ang noo niya at nagtanong, "Anak, saang lupain nabibilang ang iyong cultivation?" Kaya naman, naguguluhan siya kung bakit hindi niya maramdaman ang cultivation realm nitong young brat na nasa harap niya kasama ang kanyang kasalukuyang cultivation. Ito ay talagang palaisipan sa kanya. "Matanda, hindi mo na kailangang malaman ang aking kaharian." Ngumisi si Manuel Bennett bilang tugon, pagkatapos ay nagpatuloy, "Anyway, malapit ka nang mamatay, kaya walang kabuluhan ang maraming nalalaman." Pagkasabi noon, nagpapuwersa si Manuel Bennett gamit ang dalawang kamay. Basag! Basag! Sinabayan ng dalawang malulutong na bitek, namilipit at nabali ang leeg ni na Laurent Lee at Andrew West. Tulad ng pagtatapon ng basura, inihagis ni Manuel Bennett sina Laurent Lee at Andrew West sa lupa. Pagkatapos, ikanawit niya ang kanyang daliri kay Brock Ward at sinabing, "Sige, ikaw na ngayon." Sa isang iglap, natahimik ang buong parisukat bilang kamatayan. Ang lahat ay nakatitig kay Manuel Bennett na walang laman, ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Masyado bang malaki ang tapang ng batang ito? Talagang naglakas loob siyang patayin sina Laurent Lee at Andrew West sa harap ng Brock Ward. Ito ay walang alinlangan na isang provokasyon. Ang mga pinuno ng sekta at matatanda ng tatlong dakilang sekta ay bumantong hininga at umiling. Tunay na ang bagong panganak na guya ay hindi natatakot sa tigre. Halos tiyak na sila na si Manuel Bennett ay mamamatay ng malungkot sa kamay ni Brock Ward. Siyempre, mamamatay din sila dito. At pagkatapos ay nagkaroon lamang ng ilang minutong katahimikan. "Munting hayop, nililigawan mo si kamatayan." Galit na galit si Brock Ward, at isang agos ng true chi at evil chi ang umagos mula sa loob niya, na umabot sa langit. Ang kanyang dawist robe ay marahas na lumipad, at ang kanyang puting buhok ay lumipad ng ligaw. Bago pa bumagsak ang boses niya, si Brock Ward ay pumailang lang sa langit at direktang hamampas kay Manuel Bennett. Sky-killing wonder ang soul palm. Boom, boom, boom. Sa isang hampas ng palad, yumanig ang buong parisukat, at nanginag ang buong langit at lupa. Isang higanteng itim na gintong palad ang nagdala ng libu-libong malisyosong kaluluwa, na dumudurog patungo kay Manuel Bennett. Maraming mga disipulo ng tatlong dakilang sekta ang sumigaw at direktang hinaypan sa madugong foam. Lily Teasdale, Barden Bard, umatras. Agad na sumigaw si Manuel Bennett. Alam din nina Lily Teasdale at Barden Bard na hindi nila kakayanin ang matandang ito, kaya umatras sila mula sa plaza. Ang mga tao mula sa Three Great Sects at Mysterious Doctor Sect ay sunod-sunod ding umatras mula sa plaza. Ilang sandali, ang buong parisukat ay naging walang laman, na naiwan lamang sina Manuel Bennett at Brock Ward. Gayunpaman, ang ikinagulat ng lahat ng naruroon. Nakaharap sa nakapangangilabot na palad ni Brock Ward, hindi umiwas o umatras si Manuel Bennett, nakatayo doon na parang natulala. Hahaha, hindi man lang umiiwas ang lokong ito, akala ba niya talaga makakapareha niya ang isang Grand Elder, katawa-tawa lang. Isang disipulo mula sa Mysterious Doctor Sect ang nanunuya. Malamig ding tumawa ang ibang mga disipulo ng Mysterious Doctor Sect, iniisip na tiyak na madudurog si Manuel Bennett sa pulp ng palad ng Grand Elder. "Kapatid, umiwas ka dali. Huwag mong dalhin ito sa ulo." Ang mga pinuno ng sekta at matatanda ng tatlong dakilang sekta ay bumulala sa pagkagulat at paalala. Ngunit hindi umiwas si Manuel Bennett.
Sa halip, malakas niyang sinampal pabalik ang palad ni Brock Ward. Sa pamamagitan ng isang putok ng palad, isang higanteng gininto ang palad ang nakadiin, walang awa na bumangga sa palad ni Brock Ward. Sa isang iglap, boom! Nagsalpukan ang dalawang palad, parang pagguho ng bundok at pagsabog ng kulog. Ang buong parisukat, ang nakapalibot na mga templo ng Daoist, at maging ang buong bundok ay nanginginig para dito. Ang ilang mga templo ng Daoist ay direktang gumuho at naging mga guho. Ang mga pagsabog ng marahas na True Chi at Evil Chi ay kumalat sa lahat ng direksyon, labis na takot. Lahat ng mga tao sa labas ng plaza ay natakot, hindi makalaban, at kailangang umatras. At wala pang ilang segundo. Laking gulat ng lahat ng naruroon. Si Manuel Bennett ay hindi lamang nakaligtas sa palad ni Brock Ward, ngunit na-disperse din ang umaalo na True Chi at Evil Chi, pati na rin ang libu-libong malisyosong kaluluwa na dumating upang patayin siya. Sa sandaling ito, si Manuel Bennett ay matatag na nakatayo sa plaza, ang mga slab ng bato sa ilalim ng kanyang mga paa ay nabasag ng malaki, ngunit siya ay nanatiling hindi nasaktan. Si Brock Ward, sa kabilang banda, ay nanatili sa poster ng paghampas ng isang palad, saglit na nasuspine sa hangin. At sa susunod na sandali, magwala ka. Isang malakas na sigaw ang pinakawala ni Manuel Bennett, at biglang nanginig ang kanang braso. Isang alon ng bundok avalanche at parang tsunami na enerhiya ang sumabog mula sa palad ni Manuel Bennett, na tumulak ng paalang patungo sa Brock Ward. Kabanata 360, Kabanata 360, lahat, makinig sa Dragon Chant. Ang mga mag-aaral ni Brock Ward ay marahas na lumiit, at ang kanyang mukha ay nagbago ng husto. Hindi niya ito mablock. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi niya napigilan ang hampas ng palad na ito. Sa isang malakas na boom, si Brock Ward ay direktang pinasabog. Pagkatapos ng ilang pagbabalik-tanaw, sa wakas ay matatag siyang nakarating sa bubong ng isang Daoist temple. Bagamat pinatatag niya ang kanyang katawan, naramdaman pa rin niya ang bumubulusok na pag-akyat sa kanyang chi at dugo, halos samukan ng dugo. Paano ito posible? Paanong siya, ang dakilang Grand Elder ng Mysterious Doctor Sect at isang Martial Saint Realm expert, ay hindi hamarang ng kahit isang hampas ng palad mula sa batang ito? Pagkataranta. Hindi maintindihan. Shock. Sari-saring emosyon ang lumusab sa kanyang puso. Siyempre, ang pinakanakakagulat at nakakagulat ay ang mga manunood sa malayo. Hindi ka panipaniwala. Hinarang talaga ng batang kapatid na ito ang hampas ng palad ni Brock Ward. Hindi lang niya hinarangan, pinasabog pa niya si Brock Ward. Sino ang batang kapatid na ito, at anong kaharian ang narating ng kanyang paglilinang? Nagsisigawan ang mga sect leaders at elders ng three great sects. Ang kanilang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Lalo na ang mga disipulo ng Mysterious Doctor Sect, puno ng takot ang kanilang mga mata. Kung tutuusin, ang kanilang Grand Elder ang pinakamalakas sa Mysterious Doctor Sect, na may natatanging martial arts at malalim na spell. Paanong hindi siya makakapareha ng batang brat na ito? Kasabay nito, kapag ang lahat ay nagulat. Tumingin si Manuel Bennett kay Brock Ward sa bubong, nagbiro na may ngiti, at nagtanong, "Old fella, iyon lang ba ang mayroon ka? You dumb kid, wag kang masyadong magmalaki. This old man has more than just these tricks." Si Brock Ward ay umungal sa galit, at pagkatapos ay isinaaktibo ang True Chi sa kanyang katawan, winuwagayway ang kanyang kamay. Sa isang iglap, ang mga halijing kasing kapal ng mga baywang ng matatanda sa mga guho ay sumugod patungo sa langit, patungo kay Manuel Bennett. Nakatayo pa rin si Manuel Bennett na hindi kumikibo, ni hindi man lang tumitingin, at sinampal ito. Boom boom boom. Agad na sumabog ang umaataking mga haligi, naging mga nagkalat na bato at alikabok na lumilipad. Hindi tumigil si Brock Ward, muling itinaas ang kanyang kamay. Swish swish swish. Ang mga nagkalat na bato sa mga guho ay sumugod sa kalangitan mula sa lahat ng direksyon, na bumagsak patungo kay Manuel Bennett. Ang mga sandata na nahuhulog sa plaza ay pumailan lang din sa langit at sumabog patungo kay Manuel Bennett.
Nakaharap sa pambobomba ng mga batong ito at sa pagsabog ng mga armas. Ngumisi si Manuel Bennett, napatapak bigla ang paa. Sa isang iglap. Ang buong parisukat at ang bundok ay nanginig ng husto. Ang mga alon ng true chi na maaaring magpabagsak ng mga bundok at magbaliktad ng mga karagatan ay sumabog mula sa kanyang katawan, na nagwawalis sa lahat ng direksyon. Dumadagandong. Ang mga pambobomba na batong iyon ay nagkalat at sumabog sa alabok. Lahat ng sumasabog na armas ay nabasag at naging scrap metal. Ito. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Brock Ward, at nang walang pag-aalinlangan, nagsimula siyang gumuhit ng mga simbolo sa hangin. Biglang, isang serye ng mga itim na anteng-anteng ang namuo sa langit. Gusto mong makipagkumpetensya sa mga spells? Pagkatapos ay hayaan mo akong makipaglaro sa iyo. Itinaas din ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay, gamit ang kanyang daliri bilang brush, malinaw na iginuhit ang Golden Dragon Talisman sa hangin. Hindi nagtagal, si Brock Ward ay gumuhit ng 81 itim na anteng-anteng, at iniwas ang kanyang kamay. Patayin! Ang 81 itim na anteng-anteng ay sama-samang lumipad palabas, tinakpan ang kalangitan at pinigilan si Manuel Bennett. Si Manuel Bennett ay gumuhit din ng 81 Golden Dragon Talismans, at marahas na ikanaway ang kanyang kamay. Umalis na. Sabay-sabay na lumipad palabas ang 81 Golden Dragon Talismans, parang gintong kurtina, na nadudurog. Walang katapusang pagkabigla sa mga mata ng malalayong manunood, na hindi maiwasang papurihan ang eksena. Sa isang iglap. Boom boom boom. Ang 81 Golden Dragon Talisman at 81 itim na anteng-anteng ay nagbanggaan sa kalangitan, na sumabog sa nakabibinging mga tunog na umalangaw-ngaw sa Nine Heavens. Ang mga itim at ginintoang ilaw ay magkakaugnay, kumakalat ng baliw, lumaganap sa buong mundo. Sunod-sunod, ang mga templo ng Daoist ay nawasak at gumuho. Ngunit ang ikinagulat ng lahat ay, ang 81 itim na anteng-anteng ni Brock Ward ay hindi nakayanin ang 81 Golden Dragon Talisman na inilunsad ni Manuel Bennett. Nang mabasag ang 81 itim na anteng-anteng, nanatili ang 18 Golden Dragon Talisman, na patuloy na pinipigilan at pinapatay si Brock Ward. Damn! Lalong nabalisa si Brock Ward. Itinaas niya ang dalawang kamay, ang kanyang kanang kamay ay kumikislap na may itim na Yin Thunder, at ang kanyang kaliwang kamay ay kumikislap na may itim na apoy ng yin. Kaagad, pinadyak niya ng malakas ang kanyang mga paa, nadurog ang bubong, lumundag sa hangin, at sinampal ang 18 Golden Dragon Talisman na kumukubkob sa kanya ng dalawang palad. Boom, boom, boom. Kasabay ng mga tunog ng pagsabog, ang 18 Golden Dragon Talismans ay ganap na nakakalat. Matapos ikalat ang Golden Dragon Talismans, ang mga kamay ni Brock Ward ay naging mga palad, at patuloy siyang naglunsad ng mga pag-atake kay Manuel Bennett. Old fella, sa tingin mo ba ikaw lang ang may kontrol sa kulog at apoy? Malamig ang tingin ni Manuel Bennett, ang kanang kamay ay kumikislap na may gintong kulog, at ang kaliwang kamay ay kumikislap ng gintong apoy. Kaagad, ginawang palad ni Manuel Bennett ang kanyang mga kamay at sunod-sunod na naglunsad ng mga pag-atake. Bang, bang, bang. Hindi mabilang na mga anino ng palad ang bumangga sa himpapawid, na naglalabas ng mga mayanhing dagandong. Ang tunay na chi ay kumalat, ang kulog at apoy ay nagsanib, na umaagos sa kalangitan at nagdudulot ng kalituhan sa lahat ng direksyon. Ang mga nanunood sa malayo ay hindi man lang naglakas loob na ipikit ang kanilang mga mata. Isa lang itong biswal na kapistahan. Isa itong matinding paligsahan sa pagitan ng martial arts at spells. Pagkatapos ng daan-daang komprontasyong palad. Sa isang boom na tunog, sina Manuel Bennett at Brock Ward ay sabay na napailing. Gayunpaman, ang katawan ni Brock Ward ay natatakpan pa rin ng mga sugat, at damanak ang dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Sa paghahambing, si Manuel Bennett ay nanatiling hindi nasaktan. Huff! Huff! Sa sandaling ito, si Brock Ward ay huminga ng husto, ang kanyang paghinga ay nagngangalit, at ang pawis ay lumitaw sa kanyang noo. Matiim niyang tinitigan si Manuel Bennett, at namuo ang takot sa kanyang puso.
Ang lakas ni Manuel Bennett ay nalampasan ang kanyang imahinasyon. Naisipan pa niyang umatras. Ngunit bilang isang Grand Elder ng Mysterious Doctor Sect, kung siya ay Atris ngayon, saan magsisinungaling ang kanyang dignidad? Kaya hindi siya naka-Atris. Kailangan niyang gumawa ng paraan para patayin ang batang ito. Sa ganitong kaisipan, patuloy na naniningil si Brock Ward kay Manuel Bennett. Sa daan patungo kay Manuel Bennett, pinakilos niya ang tunay na Chi, Evil Chi, Yin Thunder, at Yin na apoy sa kanyang katawan ng walang tigil. Kaya naman, sa bawat hakbang niya, malalaking bahagi ng mga slab ng bato sa parisukat ang nabasag. Ang mga nagkalat na bato na itinapon sa hangin ay lalong nadurog sa pulbos ng enerhiyang kumakalat mula sa kanyang katawan. Alam ng lahat ng mga tao sa eksena na lalabas na ngayon si Brock Ward. Ang kinalabasan ay malamang naihayag sa lalong madaling panahon. Sa isang iglap, lumapit si Brock Ward kay Manuel Bennett at sinampal ng malakas. Bata, mamatay ka para sa matanda. Isang itim na gintong higanteng palad na nakabalot sa Yin Thunder at Yin Fire ang tumulak ng paalang, na tila gustong durugan si Manuel Bennett bilang mincemeat. Gayunpaman, tulad ng sampal ni Brock Ward, ang figure ni Manuel Bennett ay biglang nawala sa lugar. Ang sampal ni Brock Ward ay tumama sa walang laman na hangin, na may boom na tunog, na sumasabog sa isang dawas na templo sa harapan. Nang ang lahat ay nag-isip kung saan nagpunta si Manuel Bennett. Isang marilag na boses ang nagmula sa langit sa itaas. Lahat, makinig sa Dragon Chant. Lahat ng taong naruroon ay tumangala sa langit. Nakita nila ang katawan ni Manuel Bennett na kumikislap na may gintong liwanag, sumisid pababa at galit na sumusuntok ng buong lakas. Emperor Dragon Feast. Umuungol. Sa isang suntok, umalangaw-ngaw sa lahat ng direksyon ang isang matunog na Dragon Chant na umalangaw-ngaw sa Nine Heavens, na nanginginig sa kaluluwa ng lahat.